The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. Good morning mga ka-Radyo Agri, kayo pa rin po ay nakatutok sa Radyo Agri 90.1 Filmec, kasaganaan para sa bayan. Muli nagbabalik ang programang naglalayong magbigay ng liwanag sa kahalagahan ng gender and development sa ating komunidad. Dito sa ating programa, tatalakayin natin ang mga issue, polisiya at inisyatibo na nagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, inklusibong pag-unlad at mas makatarungang lipunan para sa lahat. Ako po si Noel, ang inyong alagad mula sa Applied Communication Division. Ito ay mahalaga dahil ang gender and development ay hindi lamang para sa kababaihan, ito ay para sa bawat isa sa atin. Kaya samahan ninyo kami sa isang makabuluhang talakayan na magbibigay ng inspirasyon at kaalaman tungo sa mas pantay at progresibong lipunan. Mula po sa Gender and Development Secretariat, ako po si Alagad Rocky. At kami po ang inyong mga kasama sa mga oras na ito live on air via 90.1 FM and online via Facebook. Ito po ang programang Wanna Know Your Weekly Dose of Gender Power. Mula po sa aming programa ay naisin po namin magpahatid ng mainit na pagbati sa buong Filmec community na pinangungunahan po ng ating Director 4, Dr. Genesia G. Alvinia, our Director 3, Sir Joel Dator, and our Interim Director for Research and Development and Concurrent Gender and Development Executive Committee Chairperson, Dr. Nelson Santiago, and also to our Interim Director for Extension Support and Training Services, Sir Elijah Davalos. At gayon din po ang mga miyembro ng GAD Executive Committee at higit sa lahat ang mga miyembro ng Gender and Development Technical Working Group mula po sa iba't ibang division na sa pangunguna po ng ating GAD Focal Person and our Radyo Agri's Station Manager, Ma'am Bess G. Magararu. At pagbati rin po sa iba pang mga ahensya na nangunguna rin sa pagpapalaganap ng mga kaalaman tungkol sa gender and development, gaya po ng Philippine Commission on Women, and also to our fellow Gadvocates and sa mga nakasubaybay po sa ating programa ngayong umaga. And a special shout out po sa aming former Wanna Know host, Ate Tin, kung nanonood ka man, Alagad Tin. We miss you and we hope na makasama ka namin dito ulit sa ating programa, hindi na bilang program host kundi bilang baka possible na mag-guest natin siya sa Wanna Know Spotlight bilang representative ng Philippine Commission on Women. So, ayan. And before we introduce our topic for today, let's do a recap of our previous episode tungkol sa gender in fisheries and aquaculture. Yan. So, last episode nga po ay pinag-usapan natin ang gender in fisheries and aquaculture. So, noong buwan ng Mayo, pinagdiriwang po natin ang National Farmers and Fisher Folks Month kung saan kinilala natin ang mga bayani ng pagkain at kabuhayan. So, sa atin pong talakayan last episode, napag-usapan natin yung mga gender issues na kinakaharap ng mga magsasaka at mga mangingisda tulad na lamang po dito sa ating bansa. So, base po sa mga datos pagdating sa primary fishing operations, men traditionally dominate open sea, commercial, and municipal fishing, and women account for only about 5% of registered municipal capture fishing operators nationwide. Ayan. And pagdating naman po sa broader value chain, sinasabi doon base sa data natin sa Philippine Statistics Authority sa 2022 Census of Agriculture and Fisheries Capture Fishing Operation, approximately 1.5 million na Filipinas yung nagde-depend sa small scale fisheries. So sila yung mga nagtitake ng role sa pagbebenta as fish vendors, processors, and as bookkeepers. Pero mahalagang tandaan na gaya ng pagsasaka at anumang sektor yan, ang fisheries and aquaculture ay hindi kompetisyon ng kasarian. So ito po ay partnership system para sa mas maunlad at mas sustainable na sektor ng agrikultura at of course pangisdaan. And ayun mga ka-Radyo Agri, if you missed our episode about gender in fisheries and aquaculture, you can still watch it on our YouTube channel at Radyo Agri 90.1 FM Filmec. And to reiterate lang din yung nasabi nga natin ng Alagad Rocky sa ating previous episode,
no, na sa agrikultura hindi talaga maikakaila yung mahalagang papel na ginagampanan ng mga kababaihan kasi sila yung sila ay hindi lamang katuwang sa produksyon, no, ng mga pagkain, kundi pwede rin sila maging leader, negosyante, at maging tagapagtaguyod ng pag-unlad ng kanilang mga komunidad. Gayunpaman, kasabay ng kanilang mga tagumpay, ay may iba't ibang hamon na patuloy nilang kinakaharap sa pagpapatakbo ng kanilang mga kabuhayan. Yan. Kaya naman po sa special na panayam natin ngayong araw, atin pong tatalakayin ang paksang business practices, opportunities, and challenges of women farmers in Santo Domingo, Nueva Ecija. So aalamin po natin kung paano pinamamahalaan ng mga kababaihang magsasaka ang kanilang mga negosyo, ano-ano yung mga oportunidad na kanilang napapakinabangan at ano-ano yung mga hamon na kanilang patuloy na nilalampasan sa gitna ng nagbabagong kalagayan ng sektor ng agrikultura. Ayan. At upang mas maunawaan natin ito, makakasama natin ang ating dalawang panauhin na may malawak na kaalaman sa paksang ito. So kasama natin si Dr. Argel B. Domingo mula sa College of Business Management and Technology ng Nueva Ecija University of Science and Technology at si Mr. John Paul B. Prado, Office Head ng Research, Extension, and Publication mula naman po sa Core Gateway College Incorporated. So, welcome po Sir Argel and Sir John Paul sa amin pong programa at mula po sa buong himpilan ng Radyo Agri ay nagpapasalamat po kami sa pagbibigay po ng inyong pong oras na makasama po namin kayo dito po sa aming programa. So, before we dive into the details of your study, baka meron po kayong gustong batiin or i-shout out and po, na mga kasalukuyan po nanonood po sa ating live. Baka po may mga friend kayong nanonood. Friends po, family niyo po, office mates, colleagues. First, maraming salamat for having us dito sa Radyo Agri at isang karangalan na makapagbahagi ng aming kaalaman tungkol sa aming ginawang pag-aaral going back. Parang pagbabalik tanaw ito sa journey namin dalawa sa pag-conduct nitong research na ito. Although, advisor ako ni JP later. Alam ko, mas marami siyang sasabihin kumpara sa akin. Pero bago ang lahat, binabati ko muna ang mga nanonood at nakikinig sa ating programa. Shout out sa Family Domingo sa Cuyapo, Nueva Ecija. At syempre sa Nueva Ecija University of Science and Technology, sa mga kasamahan po sa CNBT. And of course, sa mga estudyante ko rin na nanonood ngayon. Alam kong pinagtatawanan niyo ko ngayon sa mga oras na ito. Okay, po, Okay. sir. Magandang umaga po sa ating lahat at salamat po sa pag-invite sa amin para mapag-usapan yung mahalagang issue about women and also para mai-discuss po yung naging pag-aaral ko about the practices and opportunities and challenges of women farmers. I just want to greet po my mother sa bahay kung nanonood ka man ngayon and also from my institution, the Core Gateway College Incorporated, sa amin pong butihing president, Ma'am Angie, sa aming VPAA, Ma'am Marge and Ma'am Aimee, and sa aking program head po, Sir Mark Viluan. And again, thank you Sir Argel and Sir John Paul. And to start po our interview session, ayan, so our first question, sir, for Sir John Paul. Sir, ano po yung nag-udyok or naging driving force po kung bakit ito po yung napili ninyong topic for your thesis? Actually, that's a good question. So, ang naging primary reason ko to conduct this study is because of stereotype. Kasi aminin man natin sa hindi, kahit na sabihin natin na malaki yung nagiging participation ng women pagdating sa pangkalahatang pangkabuhayan and particularly in agriculture, may mangilan-ngilan pa rin na nakakaranas ng discrimination and stereotyping na kapag babae ka, hindi mo pwedeng gawin yung ganito, hindi ka kasali sa ganito. So, why not conduct a study that focuses and address the discrimination or that kind of discrimination? And also, sir, no, yung pag-promote din po ng inclusivity, no? So, Yes po. So parang based nga din po sa mga previous na episodes namin, sir. Actually, dito po kasi, sir, since gender and development, so ang pag-uusapan lang po namin talaga is gender. So lahat po talaga ng gender issues, anything about gender, kinoconnect po namin siya in every sector. So kung mapapansin niyo po, gender in fisheries and aquaculture, and meron na rin po kami mga topic po about gender in agriculture. So, ayun po. Hopefully, no, sa mga nakikinig po or nakasubaybay sa atin ngayon is
reiteration ito, no, kung ano ba talaga yung kahalagahan kung bakit kailangan natin pag-usapan yung mga gender issues, gender roles, gender stereotypes, and kung bakit mahirap or hanggang ngayon is ano pa rin siya, meron pa rin siya, hindi siya mawala-wala. Based nga din, no, sa ano na until 2030 parang hindi pa talaga natin ma-reach yung gender equality. Yes. SDG. Yes, pa sa Yes. SDG. So, next question naman po, sir, is paano nyo po, ano po yung naging process po ng pag-identify nyo ng mga participants, and bakit po sa Santo Domingo, Nueva Ecija? Initially, my study comprises of women na naka-under sa isang kooperatiba. But I realized na baka mahirapan ako na hanapin yung mga ganong type of respondent since wala namang identified lang na cooperative na ang member lang nila ay mga women, and also ay nag-engage in agriculture and value-adding activities. So I come up with an idea na baka merong isang organization or particular organization na focuses on women empowerment and also tied up with or engaging in agriculture. That's why I come up with the Rural Improvement Club or the RIC. Yung RIC kasi, it is tied up to Department of Agriculture and also served as a channel to empower women. So, bakit nga ba sa Santo Domingo, Nueva Ecija? Ako ay from San Jose City. So, nakita ko kasi, based on the data na etong RIC from Santo Domingo, mas established yung kanilang participation sa agrikultura, mas marami silang ginagawang activities in terms of value adding. And that was also been suggested by a friend from Department of Agriculture kasi when he was actually suggesting or proposing that one, so nakita rin namin yung magiging flaws nung study niya. So I asked then also a friend from DA, and then nabanggit nga niya yung RIC and also the knowing na yung president kasi ng RIC region ay from Santo Domingo. So parang yung mga best practices, I guess, ay maaari talagang masabi ni Ma'am Virgie. Hi, Ma'am Virgie, if you're watching. And also to Ma'am Analu, if you're also watching. So yun po yung naging, naging deciding factor. Baka parang we have to work also with at least a more established RIC dito sa Nueva Ecija. But I think may mga RIC din naman sa ibang mga municipalities. But at least best practice siguro yung makukuha namin sa RIC Santo Domingo. Ayan, so personally po, kasi I'm from Santo Domingo. Kaya very, natutuwa po ako na maganda po ang, sa amin pong municipality. Ayan, so, next question naman po, batay po sa inyo pong pag-aaral, maaari po ba niyong i-share or ibahagi yung background or estado po ng women farmers sa aspeto po ng agripreneurship? Based on the results of my study, mas marami yung mga kababaihan na nagpa-participate in agriculture and in value-adding activities. Primary na livelihood ng mga kababaihan na yon are crop production, pagtatanim, and also pagsasaka. However, because they are only using their own capital to fund yung kanilang resources, limited lang din yung nakukuha nilang income. Ano naman po yung kanila pong general perspective sa pagiging isang women farmer? So, maaari niyo po bang i-share kung ano po yung mga naibahagi po nila na experiences po sa inyo? Meron kaming isang na-interview na parang leader siya doon sa RIC ng Santo Domingo, sa barangay nila. And sabi Kwento mo na actually umuulan. Yes, bumabag yung time na yun. Nagpunta kami doon. And nakita na, sila yung nadatnan namin doon sa farm, sa small farm nila. Inaayos nila yon, and minamanage nila yung mga pananim nila. And doon namin nakita yung commitment ng mga kababaihan na, kahit na bumabagyo, if they are committed na mas mapalago yung kanilang farm, nandun talaga sila. And sabi nga nung na-interview namin, si Ma'am Perla, sabi niya ganyan na, farming as a way of life. So doon naisip ko na, yung farming ay nagiging bahagi na ng buhay ng mga kababaihan, lalo na sa Santo Domingo.
Tsaka talagang parang they're raising a community of entrepreneurs doon sa lugar na yon. So kahit nasabihin natin na pagod-pagod sila, but they're really making time to be there doon sa location ng farm. Tsaka nandun na rin siguro talagang appreciation na hindi lang pagsasaka, hindi lang taga-deliver ng merienda, di ba? When their husbands ay nandun sa farm, so hindi lang sila nagdadala ng mga pagkain doon or nakikitanim din or nakikigapas, pero nakita natin na women can go beyond the traditional one din. So yun po yung parang naging driving factor no, kung bakit din po talaga sila kung bakit po nila pinasok din yung pagiging agri-entrepreneur. So, batay naman din po, based po sa inyong study, Sir John Paul, ano po yung nakita nyo na naiiba sa karanasan ng diskarte ng women entrepreneur kumpara po sa ibang entrepreneur? Since they are women, siguro masasabi ko na nandun yung multitasking. So, hindi naman natin yun makita sa ibang entrepreneurs. Kasi yung mga kababaihan na they are engaging in agriculture as well as in value adding. And sila rin ay wife ng kanilang mga asawa. Meron din silang pamilya na sinusuportahan. So, nandun yung multitasking. And evident naman yun. Kasi nga, as women, hindi lang naman yung isa ang ginagawa nila. Marami rin silang mga nagiging trabaho. And yun yung mas nakakaamis sa mga kababaihan. Yes po. So parang dun yung papasok yung usapin no, ng multiple burden. Yeah. So ayan, kung sa mga karadyo agri natin na natatandaan to sa mga previous episode natin, so yung multiple burden, yun nga yung sabi ni Sir John Paul na hindi lang yung mga kababaihan, hindi lang yung role nila sa household, hindi lang doon natatapos, no? So, meron pa silang mga iba pang pinagkakaabalahan. So, doon pumapasok yung tinatawag natin na multiple burden. Dami nilang mga hats. Yes, they're wearing many hats talaga. Mm-hmm. Nakakabilib din talaga na, di ba, na nadya-juggle nila yung oras nila sa farming, sa buhay pamilya, and then yun, nagninegosyo pa sila at the same time. Ayan. And ayun nga no, sa Sir Argel and Sir John Paul. So unang bahagi pa lang po ng usapan natin, no, makikita na talaga natin kung bakit mahalaga yung pag-aaral ng gender and development dahil nagbibigay ito ng mas malalim no na pag-unawa sa kung paano ba naaapektuhan ng kasarian yung mga opportunities, yung papel o role ng mga kababaihan at yung partisipasyon ng bawat isa sa lipunan. Sa pamamagitan nga po nito, no, natutukoy natin yung mga na hindi pagkakapantay-pantay at nabibigyan daan natin yung pagbuo ng mga programa at patakaran na mas makaturungan at inklusibo, hindi lang para sa kalalakihan or sa mga kababaihan. And i-reiterate na rin natin na sa sektor nga po ng agrikultura, mahalaga yung GAD upang kilalanin po no, yung mga ambag ng kababaihan at hindi lamang mga kababaihan, syempre also yung mga kalalakihan at sa iba pang sektor at no, matiyak yung pantay na pagtingin or yung pantay na pagkakataon na makilahok sila at makinabang no, sa pag-unlad ng agrikultura. Ayan mga Karadyo Agri, we'll discuss more about our topic, so stay tuned and Wanna Know will return after our short break. Ito ang Radyo Agri 90.1 FM Filmec. Naririnig on air at napapanood online. Himpilan ng Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Radyo Agri 90.1 FM Filmec. Sa Agri, ikaw ang bida sa paggamit ng agri-makinarya, tamang teknolohiya, balita at impormasyon. Radyo Agri 90.1 FM Filmec. Kasaganaan para sa bayan. Kayo pa rin po ay nakatutok sa Radyo Agri 90.1 FM, Kasaganaan para sa Bayan. Ito ang programang Wanna Know, your weekly dose of gender power. Kami pa rin po ang inyong host. Ako po si Alagad Noel. At ako po si Alagad Rocky.
At kung kayo po ay may mga katanungan o suggestion, maaari po kayo mag-iwan ng komento sa ating comment section o kaya naman magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page, Radyo Agri 90.1 FM Filmec, o sa aming hotline 0962-119-7445. Or if you missed one of our episodes, you can watch the replay on our YouTube channel at Radyo Agri 90.1 FM Filmec. And speaking of comments, na alagad Rocky, so ayan, meron tayong mga comment na ikaw na una magbasa, no? Kasi syempre baka miss mo na si Ayan. ang ating former alagad. Ayan, nag-ano siya. Mukhang nanonood nga siya. So, shout out po kay Ate Tin. Sabi po niya, good morning. Ayan. Good morning, Ate Tin. And ayun nga rin, baka hindi mo narinig yung sinabi ko kanina, no? Sana no, makasama ka pa namin ulit dito bilang representative ng Philippine Commission on Women. Pero okay lang naman kung ayaw mo. Ayan. So, pero ayun nga, we're hoping no na kahit man lang in that way is makasama ka pa rin namin. Yes. Parang naman, masyado tayo na Masyado naman. Ayan. And Next also comment. from Ma'am Ivy Espiritu ng EDD, ayan. Binabati niya po si Sir Argel, ayan, pa-shoutout po sa pinakamagaling kong MBA prof. And minention na rin po yung mga classmates niya, sir, na mga estudyante niya rin po. And also from Sir Renz, ayan, go Sir Argel daw po. And ayan, before our, and to continue our interview session, ayan, so, alagad Rocky. Ayan. So, nabanggit nga po ni Sir yung mga experiences na nakita nyo po or naibahagi po sa inyo ng mga women farmers. And yan, nabanggit nga po, napag-usapan nga po natin yung tinatawag na multiple burden. Siguro isa po ito sa maaring sagot ninyo sa amin pong tanong. So, ano po yung mga pangunahing hadlang or yung mga challenges po sa paglago po ng women-led agribusiness? Actually, kung pag-uusapan lang yung challenges, napakarami niyan. But based doon sa results ng study namin, ang nakita namin na pinaka-naging burden or pinaka-naging challenges ng women when it comes to agri-led business is first, availability of resources. Like for example, doon sa na-interview namin, sabi niya ganyan na they have to go pa to another places para outsource ng kanilang magiging product kasi masyadong mahal kapag dito nila in-outsource or kapag doon sa bayan nila kinuha. So, when it comes to cost of production, kapag tumaas yung bilihin, nalilimit na rin yung pagpaproduce ng kanilang mga value-added products. And apart from that, pangalawa is yung limited access to technology. So, meron kami mga na-interview din na mga women na gustong-gusto talaga nilang mag-develop ng mga product. But since they lack of technology para ma-produce yun. Like for example, wala silang gaano pulverizer, wala silang makuha na pulverizer, wala silang vacuum sealer. So, hindi rin sila nakakapag-produce or hindi din nila nagagawa yung mga products na gusto nilang gawin. And kasama rin nun, of course, yung constraint nila when it comes to production. Dahil nga, limited yung access nila to technology, wala silang ganong technology to produce it. Limited lang din yung napoproduce nilang mga products. And also competition, di naman din nawawala talaga yun kasi maliban sa ito nga ay RIC-based organization, women entrepreneurs, pero hindi naman siya parang a definite plus para ito'y tangkilikin agad ng market. So, nandun talaga yung kailangan din nilang mag-engage into a higher level of competition kasi nandiyan din naman yung mga commercialized din ng mga products na nakikipag-compete din talaga sila. So, at least they're somehow, how they wish na sana ay mas supporta rin sila pagdating sa paghahanap ng market or regional market, and then also meeting demands. So, syempre, kung may competition na problem, yung meeting demands din kapag maraming order, sabi nga ni JP kanina, technology naman yung kulang, yung constraints nila doon. So, despite po sa mga challenges or sa mga hadlang po na nabanggit nyo, ano po yung nakita nyo na entrepreneurial traits na ipinakita po sa inyo ng mga kababaihan po dito sa pag-aaral ninyo? Siguro yung nakita ko na trait nila is yung bayanihan. Kasi given na they are under one organization, under RIC, collective effort pa rin. Meaning, they are working together para mas makilala yung municipality nila.
Tsaka, di ba, nandun yung essence nung bayanihan talaga. Kasi kahit namang magkukumare or magkakapit-bahay, unlike na sa isang entrepreneur na hindi kabilang sa RIC na all by herself yung kanyang drama. Pero dito, is really have to be one na isang community talaga itong RIC at yun no sa mga nakakakinig or nakakanood sa atin, if you heard that may mga RIC sa mga municipality natin, then why not grab also that opportunity to be part of this wonderful organization. Pero pwede rin siguro natin dagdagan yung pagiging risk-taker din Yes. nila. Yeah. Ayun, that given na maraming unexpected challenges, patuloy pa rin nilang ginagawa or they are still committed to participate in agriculture. Sir John po, pwede po ba malaman kung ano po yung klase ng mga products po na mabibili or available po sa kanila po? In different barangays dun sa Santo Domingo, may kanya-kanya silang product na pinoproduce. Yung sa Burgos, they have shingaling. Ayun. Shingaling. Peanut butter meron din. Chili garlic meron din yun. Meron din sila, gumagawa rin sila ng candle sa kanong basahan. And lahat yun ay naka-display sa kanilang municipal hall as recognition doon sa mga products na nagagawa nila. A one-stop shop nila kasi nagpunta rin kami sa LGU. Even LGU supportive din talaga sa RIC. Meron silang specific place doon. Tsaka nakapag-participate nga din sila sa DTI and then also the support of DA. Parang diba, sa yung DA nagbigay din ng mga kit. Parang they are actually developing yung, sa soya yata, may binigay yung DA na mga gamit. So may mga opportunity din po sa kanila na nakakapag-participate po sila sa mga seminar, Yes. ganyan sa mga training. Last year nabanggit sa akin na meron silang Women's Summit wherein nagkakaroon ng parang meeting lahat ng RIC in different regions. So doon mas nakakapag-provide yung Department of Agriculture ng mga bagong kaalaman para sa mga women. And also, mas napapalawak yung network nila. Kasi mas natututunan nila, nag-uusap-usap sila kung ano ba yung best practices na ginagawa from other regions. And na-mention niyo po kanina, sir, na available po yung mga products nila sa LGU po. So, kamusta naman po, sir, yung kita po, ganyan? Actually, when it comes to, profit? Sa profit nila, I think mas malaki yung nagiging tulong kapag yung mga products nila ay naka-display doon sa kanilang one-town product and sa LGU kasi mas nakikilala. And also, yung Department of Agriculture naman, along with Kadiwa ni Ani at Kita, mas nakakatulong sila when it comes to the distribution of the product. So, kung before, ay limited lang yung nagiging income nila, profit nila, through the help of DA, Kadiwa ni Ani at Kita, DTI, mas nadadagdagan, mas namalaki. May time din po ba, Sir John Paul, na nakapag-participate din po sila sa mga for example po, kung aware po kayo about sa AgriLink, so sa mga exhibit po. Yung AgriLink po siya, annually po siyang ginaganap sa World Trade Center sa Pasay City. So may mga invited po na mga agri-entrepreneurs din po sa FoodLink kung saan binebenta po nila, minamarket po nila yung mga produced nila na agricultural products. So may mga time po ba na ito pong women group na ito ay nakapag-participate or na-invite po sila sa mga ganong event? Parang we're not certain lang kung yun doon sa exact event na yon, pero one thing siguro nakapag-participate sila during yung bazaar tuwing Nueva Ecija Day, the celebration, parang one time yata sa NE Pacific, yung mga bazaar doon as organized by the DTI, nakapag-participate din talaga sila doon and they need more of that din. As way of intervention din na ma-extend or mag-expand yung kanilang mga market. But may iba rin naman silang mga mode of selling, right? Parang nagbabagsang din naman sila sa mga private individuals who do reselling ng mga products nila. And then also, they utilize Facebook, mga picture-picture, ganyan. So nakakagain talaga sila ng mga order.
Actually, sir, itatanong ko pa lang din po sana yung sa online aspect po. Kung since na-mention nyo nga po kanina, ito po bang mga members po nila ay mga nasa anong age group po? More likely, they are on the age of 30 to 50. So, mga ano naman po sila? Techie. Techie na po sila, ayan. So, meron din po bang aspects, sir, sa study nyo po na yun nga po, yung ano po yung nag-effect no, ng, for example po sa online, kung paano po nila ma-market, or may effect po ba yun yung pag-market nila ng products nila online? Actually, naging part din ng study namin under the business practices, the marketing mix, wherein ano ba yung nagiging practice nila when it comes to product, pricing, distribution, lalo na in distribution, and also promotion. Pagdating doon sa distribution po ng product nila, they promote it online. Meron na rin sa kanila nagla-live sell. Nila-live sell nila yung mga product nila, which is they can keep up with the trends, lalo na sa mga kabataan ngayon. And doon mas nagiging malawak yung kanilang promotion, yung kanilang distribution, nakakarating pa nga from other countries, di ba? Na-export na rin yung mga products nila. Meron na rin bumibili from other countries because of the promotion na ginagawa nila through Facebook. So, na-mention niyo po kanina, Doc Argel, yung sa pag-take po ng risk. No? And paano po pala yun? Since na-mention nyo rin po na ang yun nga po yung committed po sila, pero ano pa po kaya yung ibang factor na lumabas po sa study na bukod po doon sa pagiging committed nila is mayroon po bang part, for example, na sa family nila ganon, yung mga ganong aspect po na aside lang po doon sa pagiging committed po nila, kaya po nila despite po sa mga challenges ay nalalagpasan po nila ito. Ano po kaya yung iba pa po? Kung meron man po. I think pero if you're going to base nga doon sa naging findings din ng study namin pagdating sa may struggles nila, I think factor din na supportive yung mga respective families nila. Kasi parang in a certain community, kahit sabihin natin na women-led or organization, pero yung kailangan nilang pagbubungkal ng lupa, mga ganyan. So, nakakatulong na rin yung mga adults na anak nila or even yung mga husbands nila. So, nandun din talaga yung support Po ng family. So, malaking factor din na meron silang strong support system sa coming definitely sa number one supporter nila na dapat ay mga pamilya nila. Actually, may ganun din po kasi kaming topic dito sa gender, sa God po, na yung about nga po sa family. Parang, yun nga po, ano po yung mga, for example po kasi yung naging topic po namin about gender and family. Ayun, yung about naman po sa gender kasi sa bahay po talaga nagsisimula. Yung mga natututunan po natin sa bahay, yun po yung ginagawa rin po natin outside our home. So, dito naman po, actually, personally, maganda po yun na alam na po nila, no, yung ganong, yung meron na po sila nung thinking na yung sipag po, gano'n, yung pagiging committed na dadalhin po nila in other aspects of their life. So, maganda rin po yun na result po no, ng inyong study. Yan. So, bukod po dun sa parang kitang-kita naman po natin na talagang passionate sila sa kanila pong ginagawa. So, paano po kaya pinamamahalaan ng mga kababaihang magsasaka yung mga maliliit lang po nilang negosyo? Like, pang for starters, mga ganyan, paano po nila? Siguro, kung when it comes to the management of their business and dun sa farming activities nila, ang pinaka nakaka-amaze sa mga kababaihan is yung support. Kagaya ng sinabi ni Sir kanina na they have this strong support system coming from their family. So what more pa kung meron additional support from the government. So when it comes to the management of their business, mas napapadali yun kasi nga guided sila and also meron silang nare-receive na support from other externally. And sir, pwede rin po ba malaman kung
anong year or anong month po nag-start yung inyong study, yung ano po, duration po ng study niyo po? Actually, it starts from Last year. August, Mm. to... Pero nakapunta tayo sa Santo Domingo parang mga October yata. Yes, October. So, ano siya, one sem journey, hardship. Ayan. Pero it turned out naman na naging okay naman yung result. At the same time, ay the outcome nung pag-aaral namin. Kasi parang, ang laging tanong kasi dapat, ang laging tanong is, hindi ba predictable naman na yung result ng study ninyo? Parang gano'n kasi parang may perception na, alam natin na ganito na yung problema ng mga women pero bakit nyo pa rin siya pinag-aaralan. So, anong depensa mo doon sa pag-predictability daw ng study mo? Ako yung nagtanong. Depends yun. Kung predictability lang naman, kasi case-to-case basis, maybe from other municipality, iba yung nagiging problem, challenges, and opportunities ng women. And pagdating sa ibang cities, iba rin siya. So, hindi siya predictable in a sense na yung problems na ma-identify is the same from other or as the same kagaya doon sa ibang mga municipalities. So, specifically, ay nakadepende lang yun or naka-focus yun doon sa opportunities, challenges nung Santo Domingo. So, hindi naman siya ganun ka-predictable. Tsaka habol kasi talaga namin doon ay yung best practices. Kasi when we're going to present this in other platform, halimbawa, so what could they learn from us or particularly nga sa experience ng RIC namin. Tsaka nandun din talaga din yung idea na pwedeng maging baseline din itong study namin to other things or other agencies would like also to venture on finding intervention sa mga pinagdadaanan din ng mga women, particularly the women. Syempre, hindi naman kasing lakas ng lalaki ang mga women physically. So, di ba, mga palibreng masahe. Ano? Ay, ganun. Ayun po. Sir, na-mention niyo po kanina yung sa best practices po. So, since uma-attend po sila ng mga Women Summit para po to introduce yung kanilang best practices, meron po ba other municipalities na nag-adopt po nung best practices po na yun? Currently kasi in San Jose City, under din kasi sila ni Ma'am Virgie as regional na president ng RIC. So, si Ma'am Virgie ay nagtuturo din from other municipality when it comes to, for example, candle making. So, tinuturuan niya din yung mga other municipalities, other women, para matuto sila, meron silang ma-produce na value-added na mga products. Tsaka yung pwede nating ma-attribute talaga na yung success ng RIC ay nakadepende rin talaga sa commitment ng mga members. Kasi pwedeng sa umpisa marami, pero sa pagdaan ng araw or sa months, parang naiindig. Gusto kasi nila minsan instant result, pero di ba, the process yun yung nami-miss out nila. Yun yung naging problem na nabanggit din sa atin. Kasi nga, maraming mga women na nagre-register. Hanggang registration lang sila, sobrang dami. But doon na sa paggawa nila ng mga tasks, and biglang nawawala, kumukonte. Kasi they don't see the profit yet. Hindi nila nakikita yung magiging results nun in the long run. Ang nasa mindset lang nila, ma-register lang na RIC. So, napakaganda siguro kung from the beginning hanggang sa huli, they are committed and they are participating in value-adding activities. Pag ganun po, sir, ano po yung nagiging, paano po nila yun ginagawa na paraan? Since yun nga po, umaalis po yung mga nag-register na member, paano po kaya nila ulit ini-encourage yung iba pa pong women to join the community? Siguro makikita na yun sa result. Kung maganda yung resulta, then yun na siguro yung enough proof para ma-engage ulit itong mga inactive na mga women farmers na initially nag-join doon. Tsaka, yun nga, kung mabigyan pa talaga na mas malawak na platform ang mga women farmers, saka ng RIC, for example, ay mas magkakaroon pa ng malawak na pwede na system na lahat ng munisipyo ay mag-put up ng mga not necessarily siguro RIC, pero yung paniniwala sa mga women na they can do great things talaga.
And yun nga din po siguro dito no, sa ating program, yun din po talaga yung gusto nating i-promote or ina-advocate na marami po talagang kayang gawin yung mga kababaihan. Yan, and mabawasan yung mga stereotypes. Ayan. Actually, sa ano lang din naman is, kanya-kanya rin naman tayo no, ng perception. So, ayun, kung minsan man, pero minsan kasi yung mga gender stereotypes, parang, ano na lang siya. Nakasanayan Ano ba tawag kasi. doon? Oo. Parang traditional. So, parang yun yung gusto natin i-challenge ba? individually, yung i-challenge natin yung sarili natin na Yeah. yung sa paniniwala na yung babae ganyan, yung babae lang, yung mga ganong phrase na usually naririnig natin na actually yung mga matatanda pa po no, yung mga older generation yung mga nagsasabi no. So hopefully no in this way sa ating programa and sa study po ni Sir John Paul ay maunawaan no ng mga other individual yung kayang gawin no or kaya pang gawin ng mga kababaihan or yung mga kaya nilang i-contribute sa pagpapaunlad no ng sektor ng agrikultura and of course yung food security ng ating country. Ayan. So baka meron ka pang gustong i-add, Alagad Rocky. Wala na, okay na. And sa atin naman pong mga online viewers, meron po tayong additional comments. So, Sir Argel, nanonood po si Ate Christine Ang. Hi, Christine. And ayan naman po, sabi po ni Ma'am Joy lang po yung nakalagay na name niya. So, go daw po, Doc Argel Domingo. Ayan. And ayun, nag-comment din po pala si Ate Christine. So, more episodes pa po sana with our today's guest. Ayan, wag po kayong mag-alala mga ka-Radyo Agri dahil hindi lang po ito ang huling beses na makakasama po natin si Doc Argel and si Sir John Paul. Ayan, i-announce naman. Kasi last time kasi na nag-announce tayo na meron tayong another Merong episode, bisita. so hindi siya natuloy. Yeah, okay. So hopefully no, hindi ma-jinx tong Next episode natin. episode no? po natin. Pero magpa-promise ba tayo sa ating mga ka-Radyo Agri? Pero abangan niyo po kung ano man po ang magiging episode natin ulit. Pero Sir Argel, Sir John Paul, hopefully nga po ay makasama pa po namin kayo kasi parang bitin pa po kayo sir sa episode natin. Oo nga po. Next question pa daw. Ayan, so yung next other questions na lang po sir, isi-save po natin sa ating next episode. So sana po talaga matuloy siya. And hindi lang po yun, kasi sabi nyo nga po kanina, parang since na-mention ko po kanina yung nabanggit ko po yung sa season 2 ng ating programa, hopefully ay makasama po namin kayo sa iba pang episode na mapag-usapan pa po natin yung ibang aspects po ng or other topics po about gender and development. Ayan, so bago po tayo tuluyang magpaalam, muli po namin pinapaabot ang taus-pusong pasasalamat kay Dr. Argel V. Domingo and Sir John Paul B. Prado sa pagbabahagi ng kanilang oras, kaalaman at mahalagang pananaw sa ating programa. So sa kabila po ng kanilang abalang schedule, naglaan po sila ng panahon upang maibahagi yung mga resulta ng kanilang pag-aaral at makatulong po sa pagpapalawak ng ating pag-unawa sa mahalagang papel ng mga kababaihang magsasaka sa ating lipunan. So again po, maraming salamat po sa inyong dedikasyon, sa pananaliksik at sa patuloy po ninyong pagsuporta sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Mula po sa ating talakayan, mahalagang kilalanin ang mga kababaihan ay hindi lamang katuwang sa agrikultura, sila ay may mahalagang bahagi din sa pagpapaunlad nito. Kaya mula po sa produksyon, sa pagpuproseso, pamamahala ng kabuhayan, at hanggang sa paghubog po ng mga makabagong pamamaraan sa pagsasaka, patuloy po nilang pinapakita ang kanilang husay, sipag at dedikasyon. At sa pagbibigay po ng pantay na oportunidad at suporta sa kababaihan, mas napapalakas natin yung sektor ng agrikultura tungo sa mas inklusibo, matatag at mas magandang kinabukasan. Sir Argel,
Sir John Paul, baka meron pa po kayong gustong i-add or mga gustong batiin po. Final words daw. Okay, takeaways. Ako muna siguro bago ikaw. Sige po. Ayun, pagpupugay sa mga kasama nating mga kababaihan. I know that women are powerful. I mean, they can really create change or ignite change talaga sa ating mga community. At saka ano na lang siguro, no, na pag may mga nakikita tayo na mga women agribusiness or agri-entrepreneurs, why not support them, no? May mga kwento pa po behind those products that they are actually selling. And again, thank you po for having us or having me dito sa ating program. And JP. Ayun, one thing I learned from the study na kinonduct namin is respect and appreciation para sa mga kababaihan. Respeto because those women are also experiencing different type of discrimination and struggles in life. And appreciation sa lahat ng nagiging efforts ng mga kababaihan pagdating sa sektor ng agrikultura. And maraming salamat po sa pag-invite sa amin. Thank you so much po for this opportunity. Thank you so much rin po. Ayan, at dyan na po natatapos ang ating episode ngayong umaga. Kung kayo po ay may katanungan o suggestion, maaaring mag-iwan ng komento sa ating comment section o kaya naman po ay magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page, Radyo Agri 90.1 Filmec. And for more gender and development updates, you can visit our official website, gad.filmec.gov.ph. At dito na nga po nagtatapos ang ating usapan ngayong umaga. Sa bawat pag-unawa sa issue ng gender, isang hakbang tayo palapit sa mas makatarungang lipunan. Ang pagkakapantay-pantay ay hindi pribilehiyo, ito ay karapatan ng bawat isa. Kaya patuloy tayong maging boses ng respeto at tunay na pag-unlad para sa lahat. Muli kami po ang mga alagad ng Gender and Development at ito ang programang Wanna Know Your Weekly Dose of Gender Power.